Please be seated. Madam Secretary, please call the roll. Thank you. Thank you, Your Honor. For today's session, we have the Honorable Evan J.C. Diaz, the Honorable Emmanuel Joselito B. Añez, Honorable Angelica L. Reyes, Honorable Jose T. Panganiban Jr., Honorable Ramon Juan N. Reyes Jr., Honorable Clifford R. Raspado, Honorable Abigail V. Sable, Honorable Manuel Faustino U.D., Honorable Jonathan Jose C. Calderon, Honorable Marco Paulo A. Meris, Honorable Amador A. Gafut Jr., Honorable Maria Katrina Jessica G.D., Honorable Antonio S. Wee, and the Honorable Catherine Joy L. Legaspi. Your Honor, I hereby certify as to the presence of a quorum. With the Secretary's certification of a quorum, I now formally call this session into order. Bilang panimula, sa ngalan ng Sangguniang Panlalawigan at ng buong pamalahaang panlalawigan ng Isabela na pinangungunahan ng ating butihing Gobernador Rodito P. Albano III at Vice Governor Francis Kiko A.D., ang aming taus-pusong bumabati at malugod na kinikilala sina kagalang-galang na Mayor Gregorio A. Pua, Vice Mayor Alan Kabakungan at ang mga kagalang-galang na miyembro ng Sangguniang Bayan at ang buong pamalahang lokal ng San Mateo, Isabela. Nakasama natin ngayon sa pagdaraos ng tatlong mobile session ng Sangguniang Panlalawigan. Kinagagalak po namin ang inyong presensya at suporta at ang inyong determinasyon na inyong inilaan upang matiyak na maging maayos at makabuluhan ang sesyong ito. Ang ganitong kahusay na pagtanggap ay hindi lamang patunay na maayos na koordinasyon ng ating ahensya, kundi salamin din ng epektibo niyong pamamahala sa bayan ng San Mateo. Muli, maraming salamat po sa inyong mainit na pagtanggap. The Honorable Floor Leader is recognized. Your Honor, for the reading and approval of the minutes of the previous session, I move to dispense with the reading thereof and approve the same, subject to any corrections that may be submitted to the Secretariat. There is a motion on the floor. Is there any second? Any objection? Hearing none, the motion is approved. Next item, Honorable Floor Leader. Your Honor, for question hour and appearances, may we ask the assistance of the Madam Secretary. Madam Secretary is recognized. Your Honor, for this session, we have with us the officials of the Local Government Unit of San Mateo, Isabela, headed by the Honorable Mayor Gregorio A. Pua and Honorable Vice Mayor Alan L. Kabakungan, along with the officers of the Liga ng mga Barangay San Mateo Chapter and the Sangguniang Kabataan Federation San Mateo Chapter, youth leaders, and other invited guests. The august body shall conduct a public consultation with them later in today's session. To all our distinguished guests, we sincerely thank you for your presence and for joining us in today's proceeding. Let us now proceed to the next item. Honorable Floor Leader. Your Honor, I move for the approval by omnibus motion the referral of the ordinances, resolutions, and executive orders to the appropriate committees as indicated in the agenda. There is an omnibus motion referring the resolutions, ordinances, and executive orders as indicated in the agenda to the appropriate committees. Is there any second? Any objection? Hearing none, the motion is approved. Next item, Honorable Floor Leader. For proposed ordinances and resolutions, let us ask the assistance of the Madam Secretary. Madam Secretary is recognized. For proposed ordinances and resolutions, first we have a resolution commending and congratulating Ms. Jane Ruth Ilayat Fernandez for her exemplary achievement in placing top 7 in the March 15, 2026 Board Licensure Examination for Professional Teachers Elementary. Sponsor, Honorable Clifford R. Raspado, Member Sangguniang Panlalawigan, Province of Isabela. The sponsor is recognized. Your Honor, I move for the approval of the proposed resolution commending and congratulating Ms. Jane Ruth Ilayat Fernandez for her exemplary achievement in placing top 7
in the March 15, 2026 Board Licensure Examination for Professional Teachers Elementary on first reading and that it be calendared for second and final reading later in today's session. There is a motion on the floor. Is there any second? Any objection? Hearing none, the motion is approved. Next item, Madam Secretary. A resolution authorizing the Honorable Governor Rodolfo T. Albano III to enter into and sign for and on behalf of the Provincial Government of Isabela a framework agreement with Isabela State University at Tiague and Local Climate Change Adaptation for Development Incorporated to increase the complementation for technical collaboration in capacity development, modernization and digitalization, culture and creatives, sustainability, and related climate services. Sponsor, Honorable Evan J.C. Diaz, Chairperson, Committee on Disaster Management. The sponsor is recognized. Your Honor, I move for the approval of the proposed resolution authorizing the Honorable Governor Rodito T. Albano III to enter into and sign for and for in behalf of the Provincial Government of Isabela a framework agreement with the Isabela State University at Tiague and Local Climate Change Adaptation for Development Incorporated to increase the complementation for technical collaboration in capacity development, modernization and digitalization, culture and creatives, sustainability, and related climate services on first reading and that it be calendared for second and final reading later in today's session. There is a motion on the floor. Is there any second? Any objection? Hearing none, the motion is approved. Next item, Madam Secretary. An ordinance creating the Isabela Unified Scholarship System, establishing a single scholarship application platform, creating the Provincial Scholarship Management Office, appropriating funds therefore and for other purposes. Sponsor, Honorable Maria Katrina Jessica G.D., Chairperson, Committee on Education. The sponsor is recognized. Your Honor, I move for the approval of the ordinance creating the Isabela Unified Scholarship System, establishing a single scholarship application platform, creating the Provincial Scholarship Management Office, appropriating funds thereof, and for other purposes for first reading and that it be calendar referred to the Committees on Education and Youth and Sports Development. There is a motion to approve the proposed ordinance creating the Isabela Unified Scholarship System, establishing a single scholarship application platform, creating the Provincial Scholarship Management Office, appropriating funds therefore and for other purposes on first reading and for its referral to the Committee on Education and Sports and Youth Development. Is there any second? Any objection? Hearing none, the motion is approved. The proposed ordinance is approved on first reading and is referred to the Committee on Education and Committee on Sports and Youth Development. Next item, Madam Secretary. A resolution creating a technical working group for the study, data gathering, refinement, and drafting of the proposed Isabela Unified Scholarship System. Sponsor, Honorable Maria Katrina Jessica G.D., Chairperson, Committee on Education. Sponsor is recognized. Your Honor, I move for the approval of the resolution creating a technical working group for the study, data gathering, refinement, and drafting of the proposed Isabela Unified Scholarship System under first reading and that the same be calendared for second and final reading later in today's session. There is a motion on the floor. Is there any second? Any objection? Hearing none, the motion is approved. Next item, Honorable Floor Leader. Your Honor, for petitions, requests, and other communications, may we ask the assistance of the Madam Secretary. Madam Secretary is recognized. For petitions, requests, and communications, we have a letter from the Philippine Chamber of Commerce and Industry, Southern Isabela Chapter, requesting the issuance of a resolution supporting the conversion of the Aurora, Isabela Burgos, Isabela Diversion Road, and the Pangal Sur et Tiague, Isabela Tupac Jones, Isabela Aglipay, Quirino Province Diversion Road into national highways for their development, maintenance, and improvement through the annual funding
from the Development of Public Works and Highways under the General Appropriations Act. May we hear from the Honorable Floor Leader? Your Honor, the matter shall be referred to the Committee on Public Works and Highways. Matter is referred to the Committee on Public Works and Highways. Next item, Madam Secretary. Received a copy of a resolution number 6-2026 of Barangay San Francisco, San Manuel, Isabela, respectfully requesting the Honorable Vice Governor Francis Faustino AD to allocate financial assistance in favor of Barangay San Francisco to be used for the construction of the Barangay Hall. May we hear from the Honorable Floor Leader? Your Honor, the matter shall be referred to the Committee on Finance and Appropriations for appropriate action and endorsement to the Office of the Governor. The matter is referred to the Committee on Finance and Appropriations for appropriate action and endorsement to the Office of the Governor. Next item, Madam Secretary. A letter from the Philippine Rice Research Institute, Barangay Malasin, San Mateo, Isabela, respectfully requesting an opportunity to make a presentation before the Sangguniang Panlalawigan during its regular session relative to the proposed resolution supporting the cultivation, commercialization, integration, and consumption of healthier rice varieties in the province of Isabela. Honorable Floor Leader. The matter shall be referred to the Committee on Agriculture for evaluation and recommendation, including the request of the Philippine Rice Research Institute to make a presentation before this August body. The matter is referred to the Committee on Agriculture. Next item, Honorable Floor Leader. Your Honor, under unfinished business, may we ask the assistance of the Madam Secretary. Madam Secretary is recognized. For the unfinished business, we have a resolution declaring the appropriation ordinance number 2026-002 or the supplemental budget number 02, current year 2026 in the amount of 992,278 pesos of the municipality of Etiaga, Isabela, operative in its entirety. Sponsor Honorable Evan J.C. Diaz, Chairperson, Committee on Municipal Appropriation. The sponsor is recognized for his opening statement. Your Honor, distinguished members of this august body, I rise to sponsor this resolution declaring appropriation ordinance number 2026-002 of the municipality of Etiaga, Isabela in the amount of 992,278 pesos and 06 centavos, operative in its entirety. After due review by the Committee on Municipal Appropriations, the measure was found to be in order and compliant with the applicable budgeting rules and requirements. And accordingly, Your Honor, there being substantial support from the esteemed members of this august body, I move that this resolution be approved on second and final reading. There is a motion to approve on second and final reading the resolution declaring the appropriation ordinance number 2026-002, supplemental budget number 02, current year 2026, in the amount of 992,278 pesos and 6 centavos of the municipality of Etiaga, Isabela, operative in its entirety. Is there any second? Any objection? Hearing none, the motion is hereby approved. The resolution is approved on second and final reading. The Secretariat is hereby directed to furnish all concerned offices copies of the resolution for their information. Next item, Madam Secretary. An ordinance authorizing the reprogramming of the tobacco excise tax share of the province of Isabela under the Trust Fund for fiscal years 2015 to 2017 and special account under the General Fund for fiscal year 2020 in the amount of 98,800,000 pesos for the implementation of various infrastructure, flood control, farm to market road, and agricultural support projects in the municipalities of San Pablo, Santo Tomas, and Delfin Albano, Isabela. Sponsor Honorable Jose T. Panganiban Jr., Chairperson, Committee on Finance and Appropriations. The sponsor is recognized. Thank you, Your Honor. Your Honor, distinguished members of this august body, I rise to sponsor this measure approving the proposed reprogramming of the expended balances from the tobacco excise tax share for fiscal years 2015 to 2017 and 2020.
in the total amount of 98,800,000 pesos for identified priority projects of the provincial government of Isabela. This proposed reprogramming is intended to ensure that available public funds are redirected to priority infrastructure and support interventions where they may be most effectively utilized for the benefit of our constituents. After due evaluation, the committee found the proposed reprogramming compliant with the applicable budgeting rules and requirements and responsive to the need to redirect available public funds to priority infrastructure and support interventions for the benefit of our constituents. Accordingly, Your Honor, there being substantial support from the esteemed members of this august body, I move for the approval of this measure on second reading and that the same be calendared for the third and final reading in the next regular session. So move, Your Honor. There is a motion to approve the ordinance authorizing the reprogramming of the tobacco excise tax share of the province of Isabela under the trust fund for fiscal years 2015 to 2017 and special account under the general fund for fiscal year 2020 and the total amount of 98,800,000 for the implementation of various infrastructure, flood control, farm-to-market road, and agricultural support projects in the municipalities of San Pablo, Santo Tomas, and Delfin Albano, Isabela on second reading and to calendar the same for third and final reading in the next regular session. Is there any second? Any objection? Hearing none, the motion is hereby approved. The measure is approved on second reading and is calendared for third and final reading in the next regular session. The Secretariat is hereby directed to take the necessary steps for its inclusion in the calendar of business of the next regular session. Next item, Honorable Floor Leader. Your Honor, for committee reports on reviewed measures, I respectfully move by omnibus motion for the approval of all committee reports on reviewed measures as listed in the agenda, and for the same to be considered as the official acts of this body under plenary. There is an omnibus motion on the floor. Are there any objections? Hearing none, the motion is approved. Next item, Honorable Floor Leader. Your Honor, for committee reports on regular measures, we have none. Next item, Honorable Floor Leader. Your Honor, for the business of the day, may we ask the assistance of the Madam Secretary. Madam Secretary is recognized. For the business of the day, first we have a resolution commending and congratulating Ms. Jane Ruth Ilayat Fernandez for her exemplary achievement in placing top 7 in the March 15, 2026 Board Licensure Examination for Professional Teachers Elementary. Sponsor, Honorable Clifford R. Raspado, Member Sangguniang Panlalawigan, Province of Isabela. The sponsor is recognized for his opening statement. Kagalang-galang na presiding officer at aking mga kagalang-galang na kasamahan sa Sangguniang Panlalawigan. Ako po ay tumatayo upang sponsor ang resolusyon nagbibigay pugay at pagbati kay Ma'am Jane Ruth Ilayat Fernandez ng Barangay Abulan, Jones, Isabela dahil sa kanyang natatanging tagumpay sa pagkamit ng top 7 na rank sa buong bansa sa Board Licensure Examination for Professional Teachers Elementary na ginanap nitong nakaraang Marso na kung saan nakamit niya ang 93.4 na rating. Ang karangalang ito ay hindi lamang nagbibigay dangal sa kanyang pamilya at sa Isabela State University Jones Campus, kundi maging sa buong lalawigan ng Isabela. Higit pa rito, ang kanyang tagumpay ay sumasalamin sa kasipagan, kahusayan at determinasyon ng kabataang Isabelenyo at nagsisilbing inspirasyon sa mga nagnanais tahakin ang marangal na propesyon ng pagtuturo. In view of the foregoing, Your Honor, and there being substantial support from the esteemed members of this august body, I move for the approval of this measure on second and final reading. There is a motion to approve on second and final reading the resolution commending and congratulating Ms. Jane Ruth Ilayat Fernandez for exemplary achievement in placing top 7 in the March 15, 2026 Board Licensure Examination for Professional Teachers Elementary. Are there any second? Any objections? Hearing none, the motion is hereby approved. The resolution is approved on second and final reading. The Secretariat is hereby directed to furnish Ms. Jane Ruth Ilayat Fernandez a copy of the resolution for her information.
Next item, Madam Secretary. A resolution authorizing the Honorable Governor Rodolfo T. Albano III to enter into and sign for on and behalf of the Provincial Government of Isabela a framework agreement with the Isabela State University at Tiague and Local Climate Change Adaptation for Development Incorporated to increase the complementation for technical collaboration in capacity development, modernization and digitalization, culture and creative, sustainability and related climate services. Sponsor, Honorable Evan J.C. Diaz, Chairperson, Committee on Disaster Management. The sponsor is recognized for his opening statement. Your Honor, distinguished members of this august body, I rise to sponsor this resolution authorizing the Honorable Governor Rodolfo T. Albano III to enter into and sign for and on behalf of the Provincial Government of Isabela a framework agreement with Isabela State University at Tiague and Local Climate Change Adaptation for Development Incorporated to strengthen technical collaboration in the areas of capacity development, modernization and digitalization, culture and creatives, sustainability, and related climate services. After due evaluation, the Committee on Disaster Management found the proposed agreement to be lawful, beneficial to the province, and supportive of its goals in institutional capacity building, innovation, and climate-responsive development. And accordingly, Your Honor, there being substantial support from the esteemed members of this august body, I respectfully move for the approval of this resolution on second and third reading. There is a motion to approve on second and final reading the resolution authorizing the Honorable Governor Rodolfo T. Albano III to enter into and sign for and on behalf of the Provincial Government of Isabela a framework agreement with Isabela State University, Tiague, and Local Climate Change Adaptation for Development Incorporated to increase the complementation for technical collaboration in capacity development, modernization and digitalization, culture and creative, sustainability, and related climate services. Any second? Are there any objections? Hearing none, the motion is hereby approved. The resolution is approved on second and final reading. The Secretariat is hereby directed to furnish all the concerned offices a copy of the resolution for their information. Next item, Madam Secretary. A resolution creating a technical working group for the study, data gathering, refinement, and drafting of the proposed Isabela Unified Scholarship System. Sponsor, Honorable Maria Katrina Jessica G.D., Chairperson, Committee on Education. The sponsor is recognized for opening statement. Kagalang-galang na presiding officer at sa mga kagalang-galang na miyembro ng kapulungang ito. Ako po ay tumatayo upang i-sponsor ang resolusyong lumilikha ng isang Technical Working Group o TWG para sa pag-aaral, pangangalap ng mga datos, pagre-refine at pagbabalangkas ng panukalang ordinansa na lilikha ng Isabela Unified Scholarship System o IUSS. Ang hakbang na ito ay kinakailangan upang matiyak na ang panukalang sistema ng scholarship ng lalawigan ay magiging maayos sa aspeto ng batas, administrasyon, usapin, pinansyal at pagpapatupad. Mahalaga rin na bigyang diin na ang paglikha ng TWG na ito ay napagkasunduan sa isinagawang dialogue noong 11 June 2026. Kasama ang kinatawan ng youth sector, ang mga miyembro ng Komitiba ng Edukasyon, Committee on Sports and Youth Development at ang Provincial Youth Development Office. Accordingly, Your Honor, there being substantial support from the esteemed members of this august body, I respectfully move for the approval of this resolution on second and final reading. There is a motion to approve the resolution creating a technical working group for the study, data gathering, refinement, and drafting of the proposed Isabela Unified Scholarship System on second and final reading. Is there any second? Are there any objections? Hearing none, the motion is hereby approved. The resolution is approved on second and final reading.
The Secretariat is hereby directed to furnish all the concerned offices a copy of the resolution for their information. Next item, Honorable Floor Leader. For third reading, Your Honor, we have none. Next item, Honorable Floor Leader. Your Honor, under the unassigned business, we have none. Next item, Honorable Floor Leader. Your Honor, may we now inquire if any members wishes to avail the privileged hour. Is there any member who wishes to avail of the privileged hour? There being none, we shall now proceed to the next item. Honorable Floor Leader. Announcements, Your Honor. Are there any announcements? There being none, please proceed to the next item. Honorable Floor Leader. Your Honor, there being no other business in the agenda, may we now proceed with the scheduled public consultation with our partners and stakeholders here in the municipality of San Mateo. As such, I move that we suspend the rules and declare a recess to allow the holding of the said consultation. There is a motion to suspend the rules and declare a recess for the conduct of the public consultation. Any second? Are there any objections? Hearing none, the motion is duly approved. The rules are now suspended. The session is now in recess for the public consultation. May I call? Oh, yeah. Pahintayin lang po natin si Vice Governor Kiko to preside over the public consultation. Baka kung ano-ano sakot mo dito. Baka ipangako ko rito ang buwan at langit. Okay. Okay, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. So, ito po, kunin na natin itong pagkakataon na ito na kung meron tayong mga gustong sabihin, suggestions, katanungan, pwede na po natin gamitin itong panahon na to para itanong na po or makapagsalita po. Baka kung wala, yes, Vice. May listahan na rin ba tayo ng mga gusto magtanong? Okay, sa ating mga magigiting at masisipag na sangguniang panlalawigan na pinamumunuan po ng ating magaling at masipag na Vice Governor Francis Faustino Kikudi. Good morning po. Ang aking katanungan po, Sir, ay hindi po lingid sa ating kaalaman na ang ating bayan ng San Mateo at Alicia ay naging busy na po ang ating daan, ang ating provincial road. Dahil po dito na dumadaan ang mga malalaking sasakyan dahil gawa po ng sa sirang tulay sa may Ipil-Itiague, kung di po ako nagkakamali. Tama. Mr. Chair, ang concern ko po dito, sana po malagyan po natin ng ilaw ang ating San Mateo Alicia Road. Nang sa ganun po, lahat ng mga dumadaang mga motorista ay hindi po nag-aalangan sa gabi, lalo na po ngayong panahon ng tag-ulan. At napapansin po natin na may mga pangilan-ilan po na aksidente gawa po nitong madilim na daan. National Highway po yan, no? Ay, national po. Opo. Sakto, gusto nyo, Tito Kong, kayo na magsumagot? Para ire-recommenda natin sa DP. So, ang gagawin na lang po natin, suggestion ko po, gawa na po kayo ng sulat, address po sa ating minamahal na Congressman Ian D. Kasi under po sa DPWH yung kalsada. Pagtutulungan na lang po namin ni Board Member Kong Bentot para mapadali ang pagpailaw dyan sa kalsada po na yan. Okay po? Salamat po. Ay, sige po.
sasamantalahin ko na po. Dito po sa amin, karamihan po dito mga kumikita sa pagtatanim po ng palay Opo. ngayong panahon ng sakaan po. Paano po natin matutulungan itong mga marginalized sector po natin para mabigyan po sila ng pagkakitaan? Yung mga livelihood lang po sana, sir, para nang sa ganon, pag natigil na sila sa pagtatanim, bakante na naman po sila para tuloy-tuloy po sila. Para mayroon man lang pong pagkakitaan itong ating mga marginalized sector po. At ang ating mga 4Ps. Ang suggestion po namin, una, alamin nyo muna yung listahan ng nababanggit yung marginalized sector. Pagkatapos po nun, mas maganda kayo ang makapag-isip kung ano yung pwede nyong ibigay na karagdagan pwede nilang pagkakitaan o alternative na pwede nilang pagkakitaan. Saka po natin ulit pag-usapan. Kasi syempre iba-iba yung sitwasyon, mas nakakaalam kayo. Baka meron kayong idea, kung wari magtanim ng gulay, etc. Kung saan kami makakatulong, edi saka natin pag-usapan po ulit. Kung okay po sa inyong gano'n. Okay po. Thank you po. Salamat. Ay, Ako, Vice, meron mga pondo dyan na pwede natin pagkuhanan sa Kapitolyo. Ang kailangan lang natin sa kanila kung ano ba yung gusto nila. Opo. Para ma-endorse natin doon sa ano ba ito? Sa PSWDO ba yun? Oo. Yun, meron. May pondo doon. yung sa gender and development natin sa ganun. Gender and development na Pero pondo. kailangan po manggaling po muna sa inyo kung ano yung kailangan nyo nang sa ganun mapondohan po natin ito. Okay. Katanungan pa po? Sige po. Hali po kayo. Lapit na lang po. Pila na lang. Halina kayo. Para ano tayo. Magandang umaga po sa inyong lahat, lalo na po yung membro ng Probinsyang Guniang Panlalawigan. Kay Vice Governor Kiko na idol ko dahil palagi kong napapanood yung vlog na. Ako po ang presidente ng Farmers Association po ng buong San Mateo. Sir, hindi naman question pero baka sakaling matulungan niyo po kami. Kasi yung ganitong panahon nung nakalipas, ang presyo po ng palay namin dito, nag-range po sa 8 pesos, 9 pesos. Ang buong San Mateo po ay may 8,000 hectares na sinasaka. Sabihin mo lang na mag-average siya ng 100 kabans per hectare, that is 800,000 kabans. Pag binili ng 8, 400 pesos lang isang kaban. Pag binili po ng 18, na yun ang hinihingi namin, magiging 900 po, yung 50 times 18, 900. Ang nalugi po sa amin yung 8,000 hectares namin dito sa San Mateo, kung i-compute mo, is 400 million po. Yun ang nawalang income ng taga San Mateo. Kaya po, humihingi kami sa inyo na kung sakali itong cropping na ito, sana matulungan nyo kami na hindi bumalik yung dating presyong ganon. Una po, nararamdaman at naiintindihan po namin ang inyong sitwasyon. Lalo na itong parating na cropping dahil yung rainy season natin, talagang alam naman natin na mababa ang magiging presyo ng palay. Pero intindihin din po sana namin ang pakiusap namin na hindi iisang tao o gobyerno ang nagdidikta ng presyo ng palay. Ang nagdidikta po nito ay merkado. Kumbaga kung ano po yung presyo po talaga sa labas, ganun po yung nagdidikta kung ano yung magiging presyo ng pagbili ng palay. Bagamat ganun, ginagawa naman po lahat ng national agencies natin at lalo ng lokal na gobyerno po natin na makatulong na mas mapababa yung puhunan ng ating mga farmers. Nang sa ganun, kesa 14 o 15 pesos, tama ba? Ang puhunan natin kada hektarya, kung 8 lang, luging-lugi talaga ang bili. Kaya naiintindihan po talaga namin ito at sa katunayan niyan, nag-iisip na po kami kung ano pa yung mga pwedeng paraan natin para magkaroon tayo nung tinatawag natin na floor price. Kasi kung maalala ko, ang naging sentimiento ng ating minamahal na Pangulong Bongbong Marcos nung nakaraang taon,
dahil nga nung sobrang baba nung presyo ng palay, itinatag niya yung Executive Order 100 ba yun? 99, parang ganun, di ba? Yung para magkaroon ng floor price at magkaroon ng mas magandang suporta ang ating mga magsasaka. Inaabangan natin yon, pero alam ko kasalukuyan naman po tinatrabaho ng mga national na ahensya mula sa Kongreso, Senado. Yun nga lang, medyo magulo sa Senado ngayon. At ang ating Pangulo naman, alam naman natin ang pagmamalasakit, lalong-lalo na dito sa atin, sa Isabela, sa ating mga kalalawigan or kaparehas niyang Ilocano. So, abangan po natin, pero ngayon po, ang pinakamagandang gawin po talaga natin ay, sige, tugunan pa natin ng pansin, mag-committee hearing pa tayo tungkol dyan at patawag din natin yung NFA. Siguro i-prioritize natin din yung mga marginalized sectors nyo para matulungan din natin sila. At papaano natin yung sa RSBSA na listahan na talagang mapatupad at na oras yung pagdala ng mga inputs na kailangan nyo. So yun po muna siguro ang gawin natin. Ha? Hindi, nagpapasalamat na po kami sa kuhan. Kasi ngayong cropping na ito, for the first time po ng San Mateo, umabot po yung seed distribution. Lahat ginamit po ng mga taga-San Very Mateo. good, very Salamat good. po doon. Salamat yan sa DA po yan, ng region po. Opo. Next po, Sa wakas sa tagal ng parating delayed Next po, Honorable Juan M. Banyaga Jr., Punong Barangay, Barangay San Andres. Good morning, sir, mga ma'am, mga sir, Apo Vice. Ito po ay hindi naman sa kuwan, kundi hindi pang kalahatan. Hingi lang po sana ako ng konting aginaldo para sa barangay ko. Kasi po, ang barangay namin ay isa sa pinakamaliit na barangay sa San Mateo at kulang na kulang po ang nata namin para magkaroon kami ng barangay hall. Sana po, may sali nyo kami sa programa ng provincial na may sali kasi po yung nata namin halos maubos sa road concreting, sa drainage at saka barangay community namin. Wala po kaming barangay hall. Kaya humihingi po sana kami ng aginaldo sa inyo na may sali kami na mabigyan ng barangay hall. Merry Christmas. Thank you po in advance. Happy Valentine's, Merry Christmas, Happy New Year. May katanungan ako, Apo Kapitan. Meron bang lupa na pwedeng tanan na tayuan na pag-aari ng barangay? Meron na, sir, kasi nalakad na namin sa ngayon na ang ginamit namin na deed of donation ay yung original pa ng matandang Don Damian. Kaya pwede na po namin magamit. Pero nakapangalan na po sa barangay? Yes, sir. Okay. May deed of donation na, sir. Ang suggestion ko po, gawa rin po kayo ng request letter address sa ating minamahal na Congressman Ian D. Padaanin na lang natin kay Kong Benton. Okay, sir. Thank you, sir. Advance Merry Christmas. Thank you. Next po, Meron pa po? Honorable Ronald Constantino, Punong Barangay, Barangay Estrella. Yung from Iselco may tanong. Taga Iselco. Yung BOD. Good morning po sa lahat, lalo na sa ating mabait na at masipag na Vice Gov, sir. Sa ating lahat. Ang concern ko lang, sir, nagpapatulong lang kami sa barangay community center namin dahil naumpisan na namin, gusto namin matapos, sir. Yun lang po. Okay. Barangay Estrella po. Ganun din ang gawin natin. Gawa ka na ng request. Address kay Kong Ian, padaanin mo kay Kong Bentot. Sige, sir. Tapos kami nang bahala na siyempre bubulungan na namin si speaker para mapondohan kagad. Sige, Okay? sir. Thank you po. Baka meron din yung mga kabataan natin na nandito. Baka may mga questions, inquiries din. Sayang, Youth sector, DepEd, nandito din. SK. Good morning po sa ating lahat, especially to our Honorable Presiding Officer, Vice Governor
Francis Faustino D. Together with the members of the Sangguniang Panlalawigan, welcome to San Mateo po. And of course, sa ating barangay officials and municipal officials, good morning po. This is with regards on the Isabela Scholarship Program, formerly known as the Bro-Ed Scholarship po. Sapagkat madami pong dumudulog sa aming opisina, sa opisina po ng SK Federation, and of course, sa opisina din po ng aming Local Youth Development Office na naghahanap po ng scholarship and slots sa ating Isabela Scholarship Program. Ngunit wala po kaming naibigay sapagkat limitado po ang naibigay ni slot sa bayan ng San Mateo. Kaya hingin ko po ang pagkakataon na to na humingi po ng slot sa inyo dito sa bayan ng San Mateo sa additional po na slot para sa Bro-Ed or sa Isabela Scholarship Program po. Sige po, pinapaliwanag din po ba sa inyo nung... Sino ba yung head natin? Si Rambo? Ano ba yung designate? O yung PYD, o nakakausap niyo ba sila? Rambo Yes po. Opo. Ano ba ang paliwanag po nila po sa inyo regarding the scholarship? Pinapaliwanag po nila, Your Honor, na limited lang pong slot. Ngunit dito po kasi sa bayan ng San Mateo, madami pong naghahanap. Although meron pong programa ang aming munisipyo na nagbibigay tulong po sa edukasyon dito sa aming bayan. Ngunit ito po ay limitado lamang sapagkat napakadami pong magulang at mga estudyante ang dumudulog sa aming opisina. Kaya ang ginagawa po namin, hinahanapan na lang po namin sila ng sponsorship sa ating mga mabubuting sangguniang bayan members. Ilan po ang students kasalukuyan ngayon ng college dito sa San Mateo? As of nang wala po akong data. So paano po natin madidistinguish kung sino yung natutulungan at hindi? 1,000 po, Your Honor. Ang kasalukuyan? Yes po. At ilan ang nabibigay na allocation dito ng bro? At 3,000 po ang college students namin. Akala ko 1,000. At ang binibigay po ng munisipyo ay 1,000 po annually. Ganito na lang, para hindi ka mag-iba, no? Siguro alamin nyo muna kung ano yung mga detalye. Tapos saka tayo mag-ugnayan as a whole para mas mapag-usapan natin mabuti. Mahirap kasi magbabatuhan tayo ngayon ng impormasyon na wala naman tayo magiging basihan. Pero alam namin at naiintindihan namin na meron talagang kakulangan sa pagbibigay. Hindi talaga natin mabibigyan halos lahat sa dami ng estudyante sa lalawigan ng Isabela. Sa katunayan po niyan, ang Bro Scholarship Program natin ay ang budget is already 180 million, if I'm not mistaken. 193 million. Kung tagti 3,000 po yan kada semester, kung sa 6,000, 193 divided by 6,000. Parang mga 30, more or less 30,000 students lang po yun. Ang Isabela State University has an enrollee of 46,000 students. So kung ibubuhos natin lahat sa ISU, kulang na kulang pa rin. Kaya ang gagawin na lang po natin, makikipag-ugnayan tayo sa lahat ng ating mga kongresista at sa ating mga mayor. Pagtutulungan na lang po natin para masagot po ito. Yes, Kong. Masasagot yan, Boss BG, nung unified scholarship system. Yes. Kasi lahat na doon papunta. Lahat, congressional fund, provincial fund, municipal fund, para sa isang scholarship program. Mas palagi ko, mas maganda yon. Pag nabuo natin yung ordinansa, yung unified scholarship. Para at least talagang lahat mabibigyan. Wala ka ba dun sa committee hearing last week? Wala po. Wala. Siguro i-update na lang sila. Hindi ba kayo nabigyan ng kopya ng Unified Scholarship Program? Ay, hindi pa po. Sige, i-update na lang namin kayo once everything is done. Ha? Maraming salamat Thank you po. Next po, Honorable Romeo Palafox Jr., Iselco 1 Board of Director. Hello. Morning good, Morning, good. Mr. Vice
natin, morning good. Okay. Sir, I have a concern here. Kaya Yes, sir. nagpunta ako dito. Nag-usap kami ni GM kanina, tsaka si Director Stalker Argonza na nag-request ako ng emergency ngayon, no brownout today because you are here. Ay, thank you, sir. Okay. So, sir, gusto ko sanang tulungan nyo kami tungkol sa mga electrical poles na nasa gitna na ng kalsada. Sana tulungan nyo kaming padaliin yung DPWH na ibigay na yung pambayad nila sa Iselco para maayos lahat yung mga tulay doon. Ay mga poste nakalagay sa gitna na ng kalsada po. Pero hindi ba dapat sagot nyo po yun? Hindi ba po dapat sagot ng Iselco yun? Hindi po. DPWH po ang magbabayad sa mga poles na napagitna sa kalsada. Pero paano ba napunta sa gitna ng kalsada yun? Nung una po, Ano yun eh? Widening. 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 May poste ng Iselco. Okay. Wide. Kaya yung poste ng Iselco nasa gitna lang. Dapat yun, inililipat talaga. Ang problema ngayon dyan, boss, kung sino ngayon ang magbabayad, Iselco o DPWH. Okay. Kasi hindi kasama sa program of works yun paglilipat. Tama. Walang pondo. Tama. Kaya problema. Sige. so pero, yung kwan po, pero naiintindihan ko, Apo Director. Oo. Siyempre, maganda siguro i-discuss to with DPWH Yes. na dapat isama na kapag Sa may... program. Oo. Sa program. Sige po. Iaano po namin yan. isa pa sir, Yes, sir. nagpapasalamat din kami dito sa San Mateo kasi natapos na yung tulay natin sa Bagong Sikat. Napakaganda pong tulay yon nung nakita nyo yon. And the peoples are enjoying the beauty of the bridge. Kung minsan namamasyal ang mga tao doon sa bridge, napakaganda po. Alam ko Yun that was pong- funded by Congressman Ian D. Palakpakan naman natin si Congressman Ian D. Pero yung pong let's say na yung product ng Ifugao and adjoining provinces, dinadaan po dyan sa bridge na yan at nabebenta dito sa San Mateo, Isabela. So, ganito po, I am soliciting the generosity of the provincial board na tulungan ang mga tao dito sa San Mateo with my plea po, Mr. Vice Governor, bigyan po sana natin ng ilaw yung bridge para mas maliwanag na daanan ng mga tao kahit anong oras. Sige po. Gawa na po kayo ng request. Ganun din. Address nyo na po kay Congressman Ian D. Tapos padaanin na lang po natin Yes kay po. Kong. Ha? Thank Kasi, you. Salamat po. Okay po. Next po, Honorable George Sagibo, punong barangay. Ay, yung kanina pala na kapitan na nagsalita, hindi ko na itanong kung sa kanila nakapangalan yung lupa. Yung ano yung nire-request doon? Okay daw? Hindi, yung isa, yung pangalawa. Kasi yung isa, barangay hall, yung isa community center, di ba? Yung sa community center? Completion na lang. Okay, very good. Okay na. Okay. Thank you. Magandang umaga po sa ating lahat, lalo na sa ating Vice Gov. Request ko lang, Vice, na kasi ang barangay namin, isa yun sa pinakamaliit na barangay din dito. 3.7 million lang kasi ang nata namin. Ang barangay council, gusto na sana kung bubili kami ng isang service sa aming barangay. Kasi ang ginagamit lang namin yung dito. Pagka may conference, may meeting, yun ang ginagamit namin. May naman na mas maganda sana na mayroon kaming mas maliit na gamit para sa mga meetings namin. Kaya, Vice, sa iyo kami hingi ng tulong kung paano kami maka-avail ng mga barangay service namin para na rin sa ating mga barangay constituent. Pang-emergency na rin. Siyempre, kailangan natin ng budget. Yun ang hahanapan natin. Titingnan natin kung saan tayo pwede kumuha ng budget para dyan. Kasi, pagkakaalam ko, ang ating governor,
niloan niya na yung mga bro para dun sa 1,018 barangays, yung Rodito na truck, Boji Rodito na truck. Di ko alam kung paano natin nahanapan ng mas maliit. Pero i-consider namin yan, paparatingin namin kay Gob Rodito, ha? Tapos tingnan namin kung mahanapan namin ng budget. Pero kayo mismo, pwede nyo naman pag-ipunan din yan sa barangay nyo. May naipon na rin kaming mga 500 vice. Baka pwedeng i-counterpart namin yon para makakuha rin kami ng brand new car na... Titingnan namin. Pero pwede kasing i-counterpart nyo yun dun sa Di ba yung nagbigay si Pangulo ngayon, yung tagto 200,000? Wala pa sa amin vice, hindi pa dumarating. Pagka dumating na alam ko, pwedeng i-counterpart yung 100 dun Yung pang 100. vehicles. Pang second hand na sasakyan na yun vice. Alam ko pwede. Emergency vehicle. Tingnan nyo dun sa menu. Pero ang na-request natin dun vice, yung computer, di ba? Kung nai-request nyo na yung computer, hindi nyo na pwede palitan. Kaya kailangan prioritization talaga, Apo Kapitan. Pero tingnan namin, maghanap kami ng budget para dyan, ha? Balitaan ka namin. Dahil Okay, kasi bye. pag sinimulan namin sa'yo, kailangan lahat bigyan na. Hindi Yun na pwede nga. ikaw lang. Yun na nga Diba? sinasabi Kaya nila pagka nagko-compute kami, compute doon, 1,018 barangays agad, hindi sa isa lang. Sige, Okay, bye. kaya pag-aralan namin, ha? Thank you, vice. Thank you, Asahan Pa. namin yun. Thank you. Next po, Honorable Roberto C. Agkawili, SB member. Good morning. Good morning po sa ating lahat. Vice Gov, good morning. Gusto ko lang i-relate na ako po ay graduate 60 years ago ng high school sa isang private school. Nung bumalik ako sa paaralang ito, kasi 60 years ago, may 600 na po yung population. Puro high school po siya. Ngayon, nung pagbalik po namin, Mr. Chair, ay naging 400 na lang yung population ng isang private school na pinanggalingan ko. Kasama na rin yung mga estudyante nila sa elementary. So with this August body, Mr. Chair, alam mo naman natin na kung government, madali lang magbigay ng support sa government. Ang punto ko, may possibility ba wherein ang government naman natin ay tignan naman natin ang kalagayan ng mga private school dahil kung titignan po natin pababa ng pababa ang population ng mga private schools. Sana kung makakagawa tayo ng kaparaanan para matulungan ang mga ito para tuloy ang kanilang pagsisilbi bilang private school kasi marami pa namang nag-aaral sa private school. Andyan na yung mga paaralan nila, school building andyan na. Andyan na yung kanilang kumpletong-kumpleto na po sa pagsisilbi, sa kanilang pagtuturo, existing for many years. At later on, makikita na po natin dahil sa kababaan ng population, magsasara na po sila. Kaya ang question ko, Mr. Chair, kung may possibility with this August body, baka sakali naman ituon natin. Not necessarily 100% assistance ang may bibigay natin sa mga private school, kundi sana a portion of whatever we can provide para matulungan naman natin ang mga private school para hindi naman sila later on magsasara ang mga private schools na ito. So far, yun lang po ang aking gustong iparating sa inyo, Mr. Chair, para noon ay makatulong naman tayo. Maraming salamat po. Maraming salamat sa inyong tanong. Bago ko po sagutin yan, una po, ang pamahalaang lalawigan ng Isabela na pinamumunuan ng ating mahal na Governor Rodito Albano, talagang tinutugunan ng pansin ang aspeto ng edukasyon. From public to private. Basta under education po yan, talagang nakatutok po tayo dyan. Pero maganda rin siguro alamin natin ano ba ang rason din ng pag-decline. Diba? Kasi if ang rason ng pag-decline ay kung naiisip ko ay tama na baka kulang yung budget ng mga pamilya para i-enroll yung mga anak nila sa private school, that's a different matter. Or
baka naman kasi may pagkukulang din yung private school. Kaya mas maganda po siguro alamin muna natin kung ano yung rason ng pag-decline. And then saka natin pag-usapan kung how we can help with that situation. Yun lang po. Actually, we will try to bring the situation now to the private schools para noon tama din yung sabi ninyo. Pero behind the scene, kasi nung ako po ay nakaupong mayor dito, dalawa po yung nadagdag na government o public high schools dito sa bayan natin. So mayroon po to yung 4 na public high schools na meron tayong North, South, East, West at ang 2 private andito po sa bayan. Kaya medyo nabawasan sila. Tama din po yung sabi nyo kanina, Mr. Chair, na maaring sa budget, kaya napupunta sila sa public. So anyway, we'll try our best to reach out the private schools behind the scene ba, ano ba yung mga problema? Opo. Para ipaparating din po namin sa inyo. Then makakaasa naman po kayo na makikipagtulungan naman po kami sa inyo kung ano naman po yung sitwasyon. Maraming salamat, Salamat po. Thank you. Next po, Sir Vicente Mariano from DepEd. Ang aking pagbati sa ating top officials ng ating probinsya, ganoon din po sa ating bayan ng San Mateo. Ako po ay from DepEd, sir. Ang bayan po ng San Mateo ay kinilala ng Cagayan Valley Regional Athletic Association Cavraa Board bilang top performing municipality in the just concluded na Cavraa. Congratulations po. Congratulations. Yes po. At yan po ay dahil sa suporta, all-out support ng ating LGU through the able and visionary leadership of our Municipal Mayor, Attorney Gregorio Alipio Pua. And with this po, kaya po ako andito din ay for us to request po for your support sa sports po ng ating mga atleta. Hindi lang po, of course, sa bayan ng San Mateo, kundi sa ating probinsya po. Lalo-lalo na po doon sa support po natin sa Batang Pinoy. Ito po yung pinakamalaki na sporting grassroots event po ng ating pamahalaan through the Philippine Sports Commission. It was established through the Executive Order number 44, signed by then President Estrada po. So, dito po kinikilala na ang pangangailangan po na suportahan yung grassroots na sports development program po ng ating munisipalidad at ng ating probinsya. And that's why andito po ako ngayon to humbly request po through the Department of Education po. I am also with our Municipal Sports Coordinator po, Sir Dan Estavillo. Magsasalita din po siya mamaya. To request po, Vice Gov, for the allocation ng suporta po sa ating mga atleta na nakikipag-compete po. 2 taon na po na nagpapadala ang ating bayan ng San Mateo ng mga atleta natin sa Batang Pinoy. And kami po ay taus-pusong nagpapasalamat. Kasi pwede ho naming sabihin na it's only in San Mateo po na ganon na mag-support po yung LGU pagdating sa ating mga atleta. From the food allowance, transportation, airfare, pati po yung accommodation, lahat po provide. And so, we are humbly requesting po kung po pwede po ng ating probinsya ay magkaroon din ng mag-establish po ng suporta ng parang it's a year-round support po sa ating mga atleta nang sa ganun po ay higit pa po nating mapalakas ang ating probinsya sa larangan po ng sports. Ang probinsya po natin ng Isabela ay 3 taon na po na champion sa Cavraa. And with this po, ikinokonekta ko po ito doon sa grassroots na sinasabi ko na Batang Pinoy po. Kasi dito po nag-uumpisa yung ating mga atleta.
Dito po nadidevelop yung ating mga atleta, yung nabibigyan po sila ng pagkakataon na mag-compete, hindi lang po sa regional level, national, kundi sa international din po. And I think po, kung mabibigyan lang po ng pagkakataon yung mga atleta natin, hindi lang po yon yung maibibigay nila na pride para sa ating probinsya at sa Municipality of San Mateo po. And with that po, sana po ay magkaroon sana ng solido na programa po ang ating probinsya. Although, nung nakaraang 2 taon po, ang ating mga atleta ay nakukuha po ng allowance sa ating province. Nabigyan naman po sila. And sana po, hindi lang nag-uumpisa ito sa tuwing may competitions. It should be a year-round. Para yung sustainability po ng ating program ay mapatibay pa po natin, mapalakas pa po natin, nang sa ganun ay mabigyan po natin ng pagkakataon lahat ng ating mga atleta. Kasi it could be pati po yung mga nasa out of school youth, pwede po dito sa Batang Pinoy, sir. So maganda po siguro na pagtuunan po natin ito ng pansin and mabigyan po sila ng suporta at nang sa ganun po ay mapatibay pa po natin yung ating programa sa sports. Maraming salamat, ma'am, sa iyong suggestion. Una po, alam po natin na meron na po tayong suporta doon sa mga manlalaro natin, lalo na sa provincial meet, regional, yung kakatapos lang natin na Kabraa, sir. Kabraa. So, meron naman po tayong nakatuon na binibigay po sa mga kada medal na makukuha at suporta po sa ating mga kabataan. Pero yung specific regarding po dun sa Batang Pinoy, ang suggestion ko nga po dyan, actually, pinatawag ko na dati, I think, if I'm not mistaken, 2 years ago, yung provincial, natin, si Angobong? Sir Gideon Angobong si Gideon. Sabi ko nga, Yes, sir. magandang suggestion ko, tutukan niya na kausapin kayo kasi kada bayan, hindi naman kailangan kompletuhin yung pag-represent sa Batang Pinoy. Pero at least kung meron, ay pumunta. Kasi 4 years ago, yung anak ko naman, si Tyler, nag-represent din for the province of Isabela. Siya lang yung isa. Walang ibang nakapunta. Kaya nga maganda talaga na mag-create tayo. And I totally agree with you. Pagtutulungan namin ng ating mga board members kung papaano at hahanapan namin ng pondo para suportahan natin yung Batang Pinoy. Ha? Thank you, Okay sir. po. Maraming salamat po. Pakibigyan ng mic. Good morning po. Siguro po ang may sasuggest namin sa Department of Education because ako bilang naging mayor din po ng Bayan ng Roxas, ang nagiging problema po kasi natin dito is the scheduling ng calendar ng Departamento ng Edukasyon at saka ng budget ng LGU. Katulad po nung nangyari nung back in 2025, yung provincial meet po bali dito. December nyo kinandak ito, pero syempre, ang budget po dito exhausted na sa munisipyo, so yun po yung nagiging problema natin. Siguro, kailangan nakalinya rin or angkop din dun sa budget or calendar dapat ng atin po dito. Kasi mag-start tayo dito sa, di ba, meron tayong municipal meet, provincial, Kabraa hanggang sa palarong pambansa po ito dating. Ang nagiging problema po kasi natin dito, kung end of the year, most likely, nahihirapan din po ang ating LGU, which is our partners in our respective localities, doon po sa budgeting natin. So, iniraise ko na itong concern na ito sa division office na sana parating nakakalendar po tayo ahead of time, aligned doon sa fiscal year ng atin pong munisipyo. Yun lamang po siguro para mas makasiguro tayo that there will be appropriations para po sa lahat ng programa ng atin pong departamento. Maraming salamat po. Thank you. Next po, Sir Dan Estabilio from DepEd. Isang mapagpalang umaga po, kagalang-galang na Vice Governor at saka mga kasama po sa Sangguniang Panlalawigan. Ito po ay patungkol na naman po sa palakasan. Gaya po nung nabanggit kanina ni Mrs. Mariano,
ang ating mga atleta po ay nag-uuwi po ng mga karangalan para sa ating bayang San Mateo pagdating sa LD3. Then sa Ispaan na naman po, San Mateo na naman po ang bumabanderang nag-uuwi ng pinakamaraming ginto. Congratulations po. At sa Cabraa po muli, diyan po natin nilinang ang ating mga atleta sa pamamagitan ng pagtulong ng pinansyal ng ating pamahalaang bayan sa pamumuno po ng aming kagalang-galang na Mayor Attorney Greg Pua. Nagpadala po tayo sa palarong pambansa ng 20 atleta po. Out of these 20 athletes, 4 po ang nakapag-uwi ng medalya sa palarong pambansa. And with this, kami po ay nakarating sa mga ganyang klase ng mga paligsahan kahit kakaunti ang aming mga resources. Kung kaya kanina nag-usap po kami ni Mayor, sabi niya sa akin, iparating mo kay Vice Governor ang isang plano noon pa po ng ating bayan na i-develop sana ang ating San Mateo Sports Complex. Ito po ay may kalakihang budget. Sa initial fund, according to our Municipal Engineering Office, kasama din po niya ang ating Municipal Planning and Development Office. Ang initial fund para po dito ay mga 100 milyon pesos. Kung mangyari po sana, kami po sa bayan ng San Mateo ay humihingi ng kapahintulutan na tulungan po ninyo kaming maghanap ng pondo para po sa katuparan ng ating mga pangarap na ang bayang San Mateo ay magkaroon po ng isang municipal sports complex. Yun lang po. Maraming salamat. Napakaganda nga ng inyong suggestion na magkaroon ng sports complex ang inyong bayan. Pero kailangan magmula po sa inyo kung ano yung priority projects po ninyo. Siyempre, meron po kayong mga pinaprioridad na ibang mga proyekto at kung ang talagang ito ang number 1 na priority magkaroon kayo ng sports complex nyo, ay pinapakiusap namin na ilagay nyo sa AIP nyo at ibigay nyo po sa amin yung request. Kasi binabasa ko po yung message ko kay Mayor Greg dahil ang ating mahal na speaker nagtanong sa ating mga mayors dito kung ano ang priority projects nila for this year na worth 100 million. Ang minessage niya po sa akin ay panay kalsada, wala po yung sports complex. So hindi po pwedeng magmula sa amin eh. Ang pakiusap namin, mag-usap-usap kayo kung ano ba talaga. Wala naman pong problema sa mga pangarap natin para sa ating bayan. Pero syempre, hindi rin po kami si Superman na kayang lahat sa isang iglap ay masagot natin yan. Pero pakiusap lang namin, mag-usap kayo para kung ano yung talagang priority nyo ay bigtuunan natin ng pansin. Okay po. Salamat po. Salamat po. Next po, Ma'am Mary Grace Lintao, Barangay Secretary, Barangay San Andres. Magandang umaga po sa ating mga sangguniang panlalawigan members. Vice Gov, good morning po. So, I'm standing here po representing the Barangay Secretaries of San Mateo, Isabela. Actually, I have 3 sets of question po dito. Sige lang po. Okay. So, number 1 po. So, ang mga BNS, BHW, CDW, Ultimo Barangay Tanod po, ay nakakatanggap ng kanya-kanyang benefits from the provincial, even the national. What do you have po in your office for barangay secretaries and even treasurer po na equally or if it's safe to assume, kami po ang may pinakamabigat na trabaho po sa governance, especially sa grassroots. Ang sama po kasi ng loob ko bilang barangay secretary na alam namin kasama po kami ng mga barangay health workers, mga BNS, TANODS, and even CDW sa pag-perform po ng kanilang mga task. And yet, kahit 200 lang po sana
naawa sa aming mga barangay secretaries na kung hindi po alam ng mga nakaupo dito, ay nagtratrabaho pa hanggang madaling araw. Ano pa po yung ibang tanong nyo? So, aside from that po, may kinalaman naman po ito sa trabaho ng barangay. Given the critical role of barangays as primary sources of local government's data po, what programs or say policy of local programs or say policy interventions are being advanced by the provincial government through the Sangguniang Panlalawigan Office, pursuing to accelerate digital transformation, improve data governance, and enhance the technological capabilities of barangays. Ano po yung mga programa niyo po, sir, na meron po ngayon? Example po is ordinance, para po mapabuti pa po lalo ng mga barangays ang pag-deliver po namin ng serbisyo po sa aming mga residente and constituents. Ano yung pangatlo yung tanong? And the third po is may kinalaman din po sa second question. How about po for the enhancement of local administration? This session po, actually, masaya po kami kasi first time po namin witness po ng ganito. And for the local administrative capacity, fiscal resilience and development effectiveness po. Ano po ang mga programa po na meron ang provincial office po para sa mga naturang question. Salamat po. Pakiulit po yung number 3 nyo. Dun po, this is a follow-up question. For the given the critical role of barangays as primary sources of local government's data, what programs or say policy interventions are being advanced by the provincial government through the Sangguniang Panlalawigan pursuing to accelerate digital transformation, improve data governance, and enhance the technological capacities of barangays? Second, how about for the enhancement of local administration capacity, fiscal resilience, and development effectiveness? Siguro, una po, barangay secretary po kayo lahat? Yes po. Opo. Yung dun sa unang nasabi yung concern regarding dun sa natatanggap na benefits, if I'm not mistaken, hindi ba lahat kayo nakakatanggap ng suporta galing sa province, yung lalo na yung sa bigas? Sa bigas po, meron po. Opo. Sir. Tapos may katanungan din po ako. Yes po. Yung salary nyo compared sa mga BNS, BHW at Tanod, pare-parehas ba kayo o malaki yung discrepancy? Depende po sa nata, sir. Sa amin, halos magkalapit lang po ang sahod Opo, katulad po. sa inyo, magkano po ang salary nyo? Ang salary ko po is 5,600 Sa Tanod? pesos. Sa Tanod po is 2,900 pesos. Oh, so doon pa lang meron Opo. naiintindihan naman namin na ako kasi naging barangay kapitan din ako for 3 years ng San Fabian. Yes po. Ang ginawa ko nga noon, sa sobrang kulang ng sweldo ng mga tanod ko noon, yung sweldo ko na lang yung ibinibigay ko sa kanila para paghati-hatian nila. Yes. Pero hindi naman pwede gawin ng lahat yun. Kaya naman po, meron din pong movement ang national government natin at ang Liga ng mga Barangay na pinupush yung Magna Carta Yes for barangay. Alam nyo bang kasama kayo doon? Yes po. Ang kasama doon, kapitan, kagawad, secretary, treasurer. So, natapos na po ito sa Kongreso, inaantay na lang sa Senado, at may good news ako dahil nahanapan na rin nila ng budget para po doon. So, more or less, ma-approve na po yun. So, talagang magiging hindi na kayo, anong tawag natin doon sa sweldo nyo ngayon? Hindi sweldo yun eh. Honoraria po. Honoraria lang. Opo. Ngayon, magiging sweldo na po ito. Kaya yun ang maganda po dyan. Magkakaroon na kayo ng mga benefits, ni katulad ng dati. Naiintindihan ko, daing natin lahat yan. Kaya talagang, ang issue kasi talaga, pondo eh. Kahit anong gawin talaga natin, pondo ang issue, na bottom line. So, yan ang isang movement natin na ayusin yung Magna Carta. Pero titingin pa kami, Sangguniang Panlalawigan, pag-iisipan pa namin, titingnan namin, kukutuhan namin yung budget kung pwede pa kaming magdagdag. Hindi lang para sa secretary, kung hindi para sa mga opisyales ng barangay. Dahil alam namin na kayo ang frontliners. Pag
kahit nung panahon ng pandemya, kayo ang nandyan na talagang sinusugal nyo ang inyong buhay. Kaya makakaasa po kayo na tutulong po kami sa inyo. Salamat Okay po, po. Vice Gov. Doon naman po sa pangalawa at pangatlong tanong nyo regarding digitalization, marami po tayong movement regarding po dyan. Kahit sa katunayan po niyan, kahit nga po ang lalawigan, kami sa Sangguniang Panlalawigan, dinidigitalize pa rin namin. So, pag nakagawa na kami ng magandang example on how we can do it in provincial, municipal, and a barangay level, babalikan namin kayo. Pero as a matter of fact, aaminin namin, kami rin, hindi pa kami 100% digitalized. Parang, if I'm not mistaken, 10 years pa lang, no? Pero yung mga past documents, nakapapel pa rin hanggang ngayon, hindi pa digitalized, no? Tama ba? Hanggang 2000... Pero mag-iisip pa kami ng ways kung paano na yung mapabilis yung process para hanggang barangay level ay maisaayos natin. Yes, po. Ha? Thank you po, Vice Gov. And may I take this opportunity po to submit this resolution from the Liga of the Barangay Opo. Secretaries Opo. of San Mateo po. Sige po. Love letter. Ali, akin na. Opo. Sabit nyo na sa akin. Thank you po, Vice Gov. Yun ang bottom line. Thank you po. Okay. Next po, Honorable Sherwin Cadelinia, SB member. Good morning, Mr. Chair, this Honorable Chamber. Good morning po sa inyo lahat. First of all, Mr. Chair, I'd like to say thank you for the opportunity to be here and for the people of San Mateo to be heard. And Mr. Chair, with regard to all municipalities, we all know that it's a developing municipalities and local. One of the struggles and the problem that we encounter is the land conversion. Alam naman po lahat ng mga board member po to, kanya-kanyang bayan, is the land conversion po. And few years ago, marami pong nagpa-convert po sa bayan po ng San Mateo. And it's been really hard. Na-disapprove po lahat and they appeal on the higher ups. And fortunately and luckily, yung iba na-approve. And thank you din po dahil po for your considerations, marami rin pong na-approve na conversions. But then, Mr. Chair, marami pa rin pong nakabinbin na land conversion. And I do believe that this Honorable August Body is doing a lot of things to ease kung paano makita yung kung saan makakadali ang mga land conversion sa kanya-kanyang bayan. May I ask, anong land conversion po ba yung tinutukoy niyo? From farm to from farm land, Irrigated? mostly po may irrigated because within the San Mateo, Mr. Chair, Meron po tayong national guidelines Yes. kasi na talagang mandated na kapag ka-irrigated, hindi talaga pwedeng... yes po. But then, Mr. Chair, tulad nung sabi ko, nag-appeal sila, it was approved, and we are very fortunate that this Honorable August Body is very much open to that. Kaya po, may na-approve na po. Luckily, marami na pong na-approve. Pagtulungan na lang po natin. Yes, Mr. Pero Chair. again, kami, sumusunod lang din kami sa mandate po sa amin sa taas. Hindi naman kami yung nag-iimbento na lang kung, Yes, Mr. kung yes or no, di ba? Ano ba to, approve or disapprove? Nagbe-base lang din kami sa kung ano po yung mandate ng national government. And yes, Pero Mr. kung alam naman namin na makakatulong at connected doon sa farm production din, wala naman magiging issue yun. Kasi usually ganun. Pero ang pagkakaalam ko, from irrigated tas i-convert to industrial, minsan yun ang issue eh. Mr. Chair, ang bayan po ng San Mateo is totally irrigated po talaga. Alam po ng aking mga kasamahan dito na totally irrigated po kami. And with the appeal po, marami pa rin pong nag-appeal sa higher up, sa DA. And hoping po and praying na lahat po yun is ma-approve yung appeal po nila. At Sige po. We praying will din try po- our best na lang din to assist you. Yes, thank you Okay so much po. Thank you That's a very thank you so much po dito po sa August Body po for that, for your reconsideration po sa lahat po ng mga appeals at sa lahat po na ma-approve na land conversion po sa bayan po and developing
na municipality po like this San Mateo po. Thank you so much, Mr. Chair. Thank you for... Thank you, Mr. Chair. Next po, Sir Christian Aaron Marcos from San Mateo South District. Good morning po. On behalf of student leaders of San Mateo, may we request a fully funded municipal-wide leadership training for us student leaders of all secondary school here at San Mateo, sir. Anong gusto mo? Funding? Yes po. For? Leadership training po. Okay, can you give us more elaborate kung ano yung leadership training na gagawin niyo? Yung leadership training po, dun po ituturo kung ano yung mga roles or ano yung magagawin namin and dun po i-improve yung leadership skills namin. Sinong magtuturo sa inyo? Pagmimitingan pa lang po, if ever. Sige, kung pagmitingan nyo muna, balikan nyo kami, then we'll talk about kung paano kami tutulong. Sige, sige po. Thank you po. Training. Okay? Next po, Dr. Ruth Cantor from MHO. Hello, Vice, and to our beloved board members. So with regards to healthcare naman po, here in San Mateo, we have 33 barangays and 33 barangay health stations, but we only have 2 DOH-approved barangay health stations. We are now with our universal health care, so we should improve our barangay health stations. First, with the infrastructures po. Kasi dalawa lang po yung approved. So how could the provincial government help us? Actually, there were 8 proposed project na forwarded to the DOH, pero na-scrap po for 2026. Sige po. National po yan mag-approve ng budget nung sa per DOH. Pero we will try na bulungan natin si Speaker para mas mapapadali natin, mapapondohan. Pero meron na kayong request doon? Yes po. 8 barangay Pwedeng stations. papabigyan ng copy si Kong Bentot, please, para at least ma-follow up namin sa taas. Yes, sir. Okay po. Sana po masilip yung mga barangay health stations. Sige, all over. minsan we will visit definitely po. Okay, thank you Salamat po. Regarding sa health din, may katanong, wala pa ba naman magtatanong? Wala naman magtatanong. May katanungan pa ba? Wala na? So, ending with health, gusto ko rin paratingin po sa inyo ang ating mahal na Governor Rodito Albano at ang ating minamahal na Speaker Bogie D. Alam na mahirap ang sitwasyon ng barangay at maraming pinagdadaan ng problema. Isa sa parating madalas na pinoproblema ng ating mga kabaranggayan, kapag na-ospital ang ating mga minamahal sa buhay, di po ba hindi na natin alam kung saan kukunin yung pambayad? Tapos, pag nagpapa-doktor naman tayo, problema na naman kung saan natin kukunin yung pambili ng reseta na ibibigay ng doktor. Tama po ba yun? Kaya hinihiling po ng ating mahal na Governor Rodito Albano at ni Speaker Bogie D na sana sa mga pagkakataon po na ganon, na kung pwede, kami ang una nyong lapitan. Nang sa ganon, makapagbigay tayo ng tinatawag natin na medical assistance. Bakit ko paulit-ulit sinasabi ito? Meron po kasing pumupunta sa amin na, magbigay lang akong halimbawa, pumunta nung nakaraan, humingilig ng tulong, sabi niya kailangan niya ng pambayad ng ospital. Sa araw na yon, tinulungan namin, dinala namin yung pambayad niya ng ospital sa mismong ospital kung saan nasaan ang pasyente. Ang problema, pagdating ng sekretarya namin sa ospital, ang sinabi ng accounting office nila doon ay binayaran na daw ng pasyente. Di nagtaka kami dahil lang hinihingi pambayad ng ospital. Nung binalikan namin yung tao, ang sinabi po niya ay inutang daw nila yung pambayad ng ospital at kung pwede, bayaran na lang daw yung utang nila at maging utang assistance na lang. So ulitin ko, ang tawag sa tulong na ibinibigay natin, medical assistance, hindi po utang assistance. Kaya sa mga barangay officials na nandito,
pakiusap namin. Alam namin na maraming marites sa barangay at mababalitaan nyo na agad bago pa lang maospital ang inyong kabarangayan, pakitapik na para sa amin at pakisabi pag nangailangan sila ng pandagdag pambayad o pambili ng gamot, ilapit nyo na agad sa amin. Pwede po ba yon? Pwede po ba? Okay, maraming salamat. Saan kayo pupunta? Siyempre, pagkatapos kay barangay, pagkatapos sa munisipyo na kompleto yung mga requirements, pupunta na kayo sa aming tanggapan. Monday to Friday, sa Kapitolyo. Pero mas malapit sa inyo ang Kawayan City, sa sub-office ng ating mahal na Speaker Bogie D. O kaya naman, kahit Sabado, Linggo, o kahit mapasko yan o bagong taon yan, basta nangailangan kayo ng tulong, puntahan nyo ako sa aking bahay sa Etchage. Okay? So, sa bahay ko, bakit sa bahay ko? Kasi parang yung mga kapitan na nandito, kapag namomroblema yung mga kabaranggayan nyo, saan sila pumupunta? Sa bahay nyo, di ba? Hindi sa barangay hall. So, nung naging kapitan ako ng 3 taon, sa bahay ko sila pumupunta. Nung naging mayor ako ng 9 na taon, sa bahay ko pa rin sila pumupunta. Ngayon na vice governor na tayo, binubuksan ko na ang pintuan ko para sa inyong lahat. Kaya puntahan nyo lang po ako doon. Okay, yun lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ano ko na yung mic? Sa ating pong members ng Sangguniang Panlalawigan, headed by our Vice Governor Faustino Kiko D. Kasama rin po natin ang lahat ng mga Sangguniang Bayan, Department Heads, Liga ng mga Barangay, Sangguniang Kabataan Federation, kasama rin po natin ang mga Barangay Secretaries, DepEd, kasama rin po natin ang Presidente ng Agriculture dito sa aming bayan ng San Mateo, ang ating MAPSI, sa ating pong lahat, in behalf po sa ating mahal na Municipal Mayor, Atty. Gregorio Alipio Puwa, kami po ay nagpapasalamat dahil dito niyo po ginanap ang inyong mobile station dito sa aming bayan ng San Mateo para mapakinggan niyo po ang hinanaing ng aming mga kababayan dito sa bayan ng San Mateo. Kung meron pa kayong gustong gawin o programa dito sa aming bayan, welcome na welcome po kayo dito sa aming bayan ng San Mateo. Magandang umaga po at maraming salamat. Thank you, Apo Vice Mayor. Sa pagtatapos ng ating public consultation, taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong presensya, oras at sa masigla at bukas niyong pakikilahok sa ating talakayan ngayong araw. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa, sa inyong tiwala at sa patuloy niyong pakikibahagi sa mga aktibidad ng Sangguniang Panlalawigan. Mabuhay po kayong lahat at mabuhay ang lalawigan ng Isabela. The Honorable Floor Leader is recognized. Your Honor, with the conclusion of the public consultation, I move that the session be resumed and the plenary rules be restored. There is a motion for the resumption of the session and the restoration of the plenary rules. Any second? Are there any objections? Hearing none, the motion is duly approved. Session is resumed and plenary rules restored. Floor Leader. Your Honor, there being no other business in the agenda, I now move that the session be adjourned. There is a motion for adjournment. Is there any second? Are there any objections? Hearing none, the motion having been duly seconded and there being no objections, this session is hereby adjourned. Thank you.